Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius mula October 13 to 19, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di ba ka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative. Depende sa kung ano mapipick up kong energy. Well, case-to-case basis. Kung negative, painful transformation to. Kung positive, kung ano man yung nagpapastress on nagkukos ng burden, problem in general. Sa iba sa inyo, mag-i-end na yon. Okay? So, may ano tayo dito. Single na lalaki. Whether kayo mismo to, o ito person nyo, o anak nyo, o kakilala nyo, in general. May darating na opportunity sa kanya. Oh. Sabihin natin may sakit. Halimbawa, may kilala kayo, may sakit. Whether kayo mismo to, o kilala nyo. Kung baga may chance pa na gumaling. Okay? So, sabihin naman natin naghahanap ng work tong taong to, lalaki ha. Eto, darating na, don't worry. Ibang case din, sabihin natin boss siya, o businessman, may bagong deal deal, project, o enterprise na papartning. Ibang case, ewan ko kung anong pwede niyang kaharapin na challenges sa week na to. Pero mukhang mapagtatagumpayan naman niya so far. Baka rin magkapera siya. Oh. Pwede rin. Unexpected money o unexpected abundance in general. So, pag sinabi mong abundance, in all forms na yung blessing. Okay? New job, new relationship, new money, new career. So, again, in all forms na nga. Ibang case din, baka maisipan niya mag-try ng something new, mag-explore. Pero sa topic ng career. Anyways, punta na tayo dito sa susunod na deck. Sagittarius to, di ba? May rat tayo. Octopus. Ano yan? Ano kasi to mukhang theft. Anong nanakawin sa iba sa inyo? Intelligence. Idea. Ganon. Kayo nakaisip, sila nag-benefit. So, beware. Okay? Huwag niyo basta-basta sabihin kung anong nasa isip niyo. Lalo na kung kapaki-pakinabang. O experience. Knowledge through experience, huwag niyo sasabihin. Kasi hayaan nyo yung iba yung makadiscover din
nang na-discover nyo. Kasi, para siyang hindi ina-advise yung spoon feeding. So, ibig sabihin, hayaan nyo sila na matuto mag-isa yung ibang tao. Gabayan nyo lang pero huwag nyo ituro lahat. Kasi magiging magde-depend sila, asa na lang sa inyo, ganun. Sa information, ganyan. Na para bang hindi na sila mag-work. Lagi na lang magre-rely sa iba sa inyo. So, yan nyo silang mag-isip din para sa sarili nila. Minsan kasi may mga experience na hindi biro. So, yan yung maghirap din sila. Diba? Maghirap din sila sa pag-solve ng mga bagay-bagay. Kaya to. Actually, ibang case mag-ingat yung mga mayaman, may pera, o may business. Kasi may traitor dito. O dishonest person na para bang kukupitan yung iba sa inyo. Ganun eh. So, ganyan, yung mga may business, so alam nila sa sarili nila, mayaman sila. Mga gamit nyo, pera, huwag masyado tiwala. Ngayon, iba pang case, sa sobrang hirap siguro ng work, lalo na kung ang work ay in-encourage na maging flexible kayo. So, pag sinabi mong flexible, multitasking, walang routine. Paiba-iba yung ginagawa nyo. So, kung ganun, baka ma-drain yung energy nyo sa week na to. Kasi yan parang mapapagod yung iba sa inyo sa ganong sitwasyon. Ang dami nilang ginagawa. Busy. So, saan natin magiging busy yung iba sa inyo? Kaya, mapapagod ng sobra. Ilan ba to? Isa pa lang. Ano kaya to? Excuse me. Kasi sabihin natin may magbalik sa buhay nyo. Na parang kinat nyo na sa buhay nyo nga. Toxic person na nawala na ba sa buhay nyo for some reason, whether kayo yung lumayo o sila lumayo sa inyo o nag-away po for some reason. Mukhang may magbabalik Kasi kung magre-reconnect kayo ulit, babalik lang ulit yung toxicity. So parang hindi siya na-advise. Lalo na kung alam nyo sa sarili nyo toxic yung person, di toxic ulit siya. Wala naman na bago Pero malaki chance na yun nga. Kung tatanggapin ulit ng iba sa inyo tong toxic person. Na para bang magre-regret sila sa bandang huli. Na sana nga hindi na nila winelcome back. Itong enemy nila, o naging enemy, o nakaaway, o ex. Ngayon, ibang case din naman, problemang
hindi hinaharap hanggang sa naging gabundok na yung sama ng loob, ayan, baka mag-lead sa separation o away nga in general. Mhm. Um, Sabihin naman natin nag-aaway yung iba sa inyo at nasa point o period na ng gusto na makipag-break, wag muna. Tiisin muna. Tiisin pa. Kasi baka mag-regret kayo sa bandang huli. Tapos hindi, kung gusto, tawag to. Halimbawa, naging impulsive kayo, tapos nakipag-break ngayong week. Tapos, after makipag-break, gusto ulit bumalik, magkaayos. Malabo na yon. So, palampasin nyo muna tong week na to. Saka nyo isipin kung magbe-break na ba o hindi para sa iba sa inyo. Kasi nga parang ano na siya eh, permanent na. Wala nang balikan kung makikipag-break yung iba. So again, pag-isipan mo ng maigi. After ng week na to, saka kayo magdesisyon. Kung ganun man ang case. So pag sinabi kong break, in all forms na. Relationship, o kapamilya, kaibigan. Yung separate kayo ng landas. Anyways, punta na tayo dito sa last deck. Ano pang masasabi nito? Kukuha ko dito ng 3. Advice in general o extra message. Basahin ko na lang. Boundaries. Know when to put up and let down your walls. So, magkaroon daw ng boundaries o limitation in general. Para alam nyo kung hanggang saan lang ang limitasyon nyo. Kasi mahirap eh. Kapag may mga tao na hindi nila alam kung hanggang saan lang yung boundary. So, pag ganon, madali lang kayo matitake advantage. So, dapat alam nyo rin sa sarili nyo kung hanggang saan lang ang kaya nyo. Para hindi mapahamak. Awakening, a realization shift o discovery. So, may ma-realize daw yung iba sa inyo. Sa week na to. O maiisip na something. Confession, releasing secret, pursuing virtue through honesty. So, may magko-confess daw sa iba sa inyo, hihingi ng sorry. Whether kayo mismo to na magko-confess, o may someone else na magko-confess sa iba sa inyo. Pero probably, may someone na magbubunyag ng kanyang secret. Whether kayo to o someone else. Pero kung sino man yung nakagawa ng masama, tingin ko itutuwid naman. Okay? Sino kaya itong magko-confess, di ba? So again, pwedeng kayo yung magko-confess o someone else. Ngayon, kukuha ko dito ng clue. Okay? So, ang clue natin pwedeng tumama sa inyo o sa person nyo o sa kakilala nyo na sa tingin nyo ay nakaaway nyo. Basta may someone na magsusorry dito, ha? Ito yung clue. Itim ang buhok. May uwang sa ngipin. O bata patingnan. O bata sa edad. Bata yung appearance niya sa edad niya. O baka naman literal na bata pa to. Mga 25 pa baba. 18 to 25.
O sabihin natin nasa 15 na pero mukha pa ring 30. May ganun, di ba? So ito baby face ngayon naging matanda na. So pag ganitong edad, mga elderly, 50 na yan. 50 pataas. Puti na buhok eh. So again, pwedeng tumama sa inyo tong clue na to o sa someone na magko-confess sa inyo. So again, pwedeng kayo yung mag-confess o someone else. Basta ito yung clue. Magko-confess sa kasalanan niya. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.